critical ang mundo, magulo ang mundo, China is the most stable, the most sufficient country in the world. So kung hingi ka ng tulong talaga, isa sa dapat manghingan is itong China. Ang tanong, tutulungan ka ba? Paano ka naman tutulungan? Last week lang, ano ba ang issue ng Pilipinas? Espionage. May espionage daw ang China, nagre-recruit daw ng mga bata diyan sa atin ng spy at may mga espionage na mga accusation against the Chinese. So, kung ikaw ang China with all of these things, magkakaroon ka ba ng tinatawag mong goodwill to help a country that actually demonizes you every single day? Do you really think so? Yun yung tanong, yun yung sinasabi ko. We have to be very careful in how we how to deal with issues na may kinalaman sa mga tulad ng China na major power. And even tulad ng Russia, ang Russia maybe is willing to give us oil or gas in sell, magsisell sa atin, or they will pangbibenta sa atin. Pero tanong, Russia and China are best friends. So kung sinabi ng China na, "Ops, alam mo yun, ang hirap ng bansa yan, lagi kaming ano dyan magulo, at saka tignan mo, ang US andyan, lahat ng mga troops andyan, alam mo, threat sa amin yan, so alam mo yun, wag ka muna dyan gumalaw." Opo. Do you really think, di ba, may ganun ganun talaga ang sitwasyon sa mundo at saka sa mga countries. Naman ni Kaya, sabi pa naman ni Secretary, naalala ko kasi nung ipinagmalaki yung yung flood control projects after no oh, nag-fact check 'di ba yung kalikasan nagkaroon ng baha. And recently lang may pahayag si Secretary John Vic Remulla na peaceful na raw. Tapos kaliwat oh, kanan na barilan na naka-CCTV, no? Ang recent oh, lang di ata ba may yung nakidnap gwardiya na ni Chinese, 50 million ang nakidnap, namatay ba? Nakidnap, parang tapos 50 million pesos ang ransom. Sa atin, sinasabi na atin siya. So of course, naiintindihan ko yung positioning ng mga bansa na sinasabi nila, amin yan. Because you need to assert your claim. But at the end of the day, to be very frank, from a very objective point of view, and coming from a regional point of view, and even international level, this is a disputed area. Everyone has a claim, but no one really, based on international law, would say na amin yan unless the Philippines would go to the International Court of Justice to adjudicate this. So that's the only way na masasabi natin na pag nag-rule ang International Court of Justice na, okay, Scarborough Shoal is sa inyo talaga yan, well, we need to go to the International Court of Justice. Ang tanong ko, would the Philippines be willing to do that? Yun yung tanong kasi that's the only way para malaman mo kung pag-aari mo talaga yan o hindi. And one more thing, Scarborough Shoal. De facto, Scarborough Shoal is really, de facto, ang may hawak niyan ngayon, ang nagro-rule over dyan, de facto wise, is China because that's under their control. So ganun. And even if you look at Scarborough Shoal based on UNCLOS, wala tayong dyan. Kung UNCLOS ang pag-uusapan mo, wala tayong dyan, tinatawag mong territorial sovereignty. However, kung ang sinasabi ng DFA, may mapa siya, mula pa nung 17 something, blah, 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 that is another way of claiming it, na sovereignty. Pero ang tanong, who will really tell na tayo ang may-ari niyan? Kasi you need a body that will really tell you na sa'yo yan. Kaya nga sinasabi ko, I challenge the Philippine government to go to the International Court of Justice para mas-settle to. And kumbaga, sabihan niya sa Vietnam, okay, I will go to the ICJ, you to China, I'll go to ICJ. Kasi sila yung may strongest claim on the South China Sea when you talk about territorial dispute. Kasi sila din, nagsasabi din sila, kung tatanungin mo sila, nagsasabi din sila na amin yan. So yun yung totoo kasi dyan Pero of course, I understand on the part of the Philippine government saying na amin yan. Because that is one way of asserting. Pero ang tanong talaga, pagdating na yan, pag inelevate mo na yung issue dun sa taas, na hindi na state level, pero international level na o regional, everyone in the region and everyone in the international community would recognize that the South China Sea, yung mga features dyan are disputed. Meaning, you need to find a way to resolve ang disputed issue and at the same time, negotiate. Now, kung ayaw mo mag-negotiate, di pumunta ka sa International Court of Justice para makita natin kung sino talaga may-ari. So, if the government of Marcos Jr. is willing, then why not? Diba? Opo, basta ma'am, ang malinaw, no? Ang
UNCLOS na ating pong hinahawakan, ang desisyon na yon ay sovereign rights. Pag UNCLOS ang inano mo, 200 nautical miles from our baseline is really sovereign rights. 12 nautical miles is territorial waters. So kung titignan natin dyan, maraming features dyan is not even part of our territorial waters. Even some parts of the KIG, even yung munisipyo nga ata ng Kalayaan, if you really look at it, marami akong notes dyan eh. In a matter of time, I will post something on this para malinaw, in a very objective manner, para hindi magulo. Kasi mahirap yun yung problema eh. You have to base it on facts eh. At saka base it on existing international instrument like UNCLOS. Kasi kung magiging true to UNCLOS ka, may sovereign rights lang tayo sa ibang features pero hindi natin pag-aari. Pero yun nga, yung ano doon, yun yung palaging issue. And even, how do you call that? Even the arbitral ruling, ano ba ang ruling ng yung arbitral ruling ng ang sinasabi diyan sa Scarborough Shoal. Ang sabi nga niya, it's a rock. So it cannot generate EEZ. 'Di ba? At saka sinasabi niya, yung area ng Scarborough Shoal, sabi ng arbitral ruling, is a traditional fishing ground. So it means everyone can fish, like Vietnam, China, and the Philippines. Arbitral ruling yun. Yun nga ang basis ng claim natin, di ba, sa South China Sea na pinupush ni Natariela and even the Department of Foreign Affairs. Pero kung titignan mo, pag binasa mo yung arbitral ruling, actually, wala naman siyang sinasabi na may may-ari dyan sa South China Sea. The arbitral ruling was clear. Walang ruling kung sinong may-ari dyan sa South China Sea precisely because they cannot do it. They are not the right kumbaga body, and even UNCLOS is not the right instrument when you talk about sovereignty issue. Malinaw yun. Basahin nila yung arbitral ruling. Isa-isahin nila. The DFA should read the arbitral ruling in a very objective way para maintindihan nila at the same time, matama nila kung anong kailangan nilang sabihin sa mga Pilipino. At hindi itong issue na to magamit ng mga politiko na tulad ni Hontiveros, no, hindi naman nila naiintindihan yung issue pero ginagamit against other politicians, like for example, Marcoleta, who's actually trying to articulate based on facts. Kasi Opo. ito yung problema eh. Pero actually, trabaho ng Department of Foreign Affairs to really read, understand ang arbitral ruling, kung ano ba talaga ang nandyan, and at the same time, kailangan maintindihan ng Department of Foreign Affairs kung paano niya i-articulate at paghihiwalay yun ng tinatawag mong claim to sovereignty and claim to EEZ. Kasi magkaiba yung basis niya. Magulo yan eh. Opo. So kahit nga sila siguro, hindi nila naiintindihan lahat yan eh. Opo, Prof. Opo, Tanungin ko kaya, ako kaya magtanong sa kanila, ako Opo. mag-interview sa kanila. Pasingit lang po, Prof. Huli lang dito sa topic na ito sa South China Sea. Nakikita nyo ba na parang ito na lang ang napagtutuunan ng pansin na issue na alam naman natin na sa hinaba-haba ng panahon, itong issue na ito, yung agawan sa claim natin sa territory dyan sa South China Sea, ay hindi lang naman ito ngayong administrasyon na ito. In fact, kahit na sa last administration, well, iba lang yung approach nila, panahon ni Pinoy, panahon ni PGMA, panahon ni ERAP, di ba? Doon sa panahon ni ERAP, yun yung sinadsad yung sa BRP Sierra Madre. Pero hindi pa ito parang natuldukan at nakikita nyo ba na parang ang paggigiit ngayon ng kasalukuyan nating gobyerno ay para bang gusto na nilang tuldukan ito at nakikita nyo po ba na parang napag-aaksayan lahang, kumbaga nakatutok lang tayo dito. Unlike kasi sa past administration, di ba, nag-usap si PRRD, giniit niya kay Xi Jinping, no, nung naibahagi niya, nung nag-usap sila na baka pwede ganito, ganyan. At sabi ni Xi Jinping na marahil, hindi sa ating henerasyon, matutuldukan itong issue na ito. So, parang napag-usapan nila na magkaroon na lang ng parang status quo dyan sa area na yan po. Prof, ano pong pananaw nyo rito? Tama ka dyan, Admar. To be very frank, sa akin kasi, sa dami ng issues ng bayan na kinaharap mo, based sa Pulse Asia Survey, tatlo ang critical, ha? Inflation, illegal drugs, and massive corruption in government. Yan palang tatlo mahirap nang isolve ng current government or ng bansa natin. So ang ano ko kasi dito, ang issue ng South China Sea masalimuot nga kasi nga
iba-iba yung claim. At the same time, marami kang instrument na kailangan pagbasihan kung depende kung ano yung claim mo, kung EEZ ba yan o sovereignty. Hindi yan ganun kadali. And you really need to understand it deeply before you even talk to the whole Philippines. Now kasi ang mahirap kasi sa issue na yan, madali siyang mapoliticize at pinopoliticize siya at ginagamit siya sa politika ng mga ibang mga yung mga tatakbo at ambisyosa diyan na tatakbo sa 2028, pagka presidente or whatsoever. Pero ginagamit nila at ginagawa nilang source of yung false nationalism ba. At kapag nagsalita ka na tinatama mo or nagiging objective ka when you talk about the issue, ikaw ay binabansagan ng either pro-China or makapili, which is in fact wrong. Okay, yun ang problema sa Pilipinas when you talk about this. Nag-agree ako sa iyo na parang it's not necessarily a waste of time, pero there's a way to resolve the problem. First, wag mong i-politicize. Maging factual ka. Pag-aralan ng mabuti yan, especially ng Department of Foreign Affairs, kasi silang in charge dyan. Yung ibang maiingay tulad ni Tarela, na kung tutuusin, hindi nga nabasa ni Tarela ang arbitral ruling, yung buong arbitral ruling na document, tumahimik. Kasi hindi sila nakakatulong when you talk about negotiations. At paano yan maayos. So dapat, and then, try to negotiate. The government really has to negotiate. Ang sabi nga ng mga presidente, tulad ni President Xi Jinping at former President Duterte, masalimuot ito at mahirap. Hayaan, kumbaga status quo, walang gulo, status quo muna, magkaroon tayo ng tinatawag mong provisional agreement para halimbawa, masuplayan ng needs nila yung mga tropa natin na nasa Sierra Madre, nasa Second Thomas Shoal, pag-usapan naman. Kaya namang pag-usapan para lang ma-maintain yung tinatawag mong stability and security in the South China Sea. Yun yung dapat At mag-negotiate. Lahat kasi ito, negotiation. At hindi lang sa China ang focus mo. You have Vietnam, you have Malaysia, even Brunei. But Brunei is not so active. And even the island of Taiwan is part of the claimant dyan sa area na yan. So, sinasabi ko, imbis na ibuhos mo yung panahon mo dito, hayaan mo magkaroon ng, mayroon naman sigurong a segment or a committee in the Department of Foreign Affairs who takes care of this issue na magkipag-negotiate sa ibang claimant state. Huwag mo siyang gawing sawsawan or ang tawag namin sa Bisaya, sumsuman pulutan ba sa politika ng Pilipinas? Kasi ginagawang pulutan ito or sa Bisaya is sumsuman ba ng mga politiko. Kasi they tried to capitalize on the issue para maging emotional yung mga Pilipino. And they say like nationalistic kasi they're saying na atin ito without even understanding things. Pinagtatawanan tayo ng ibang bansa dahil dito So para ma-avoid ang embarrassment ng Pilipinas, dapat ang Department of Foreign Affairs ang Opo. dito. Ngayon, ang tanong ko, so, paano may susolve to? Quiet diplomacy ang approach dyan. Now, mas maganda siguro ang Pilipinas mag-focus siya dun sa immediate needs at immediate problems na mayroon tayo. Ang ekonomiya mo, ang inflation mo, ang pagbaba ng, umutang na naman po ang Pilipinas ng $800 million, I think, if I'm not mistaken, para i-finance ang ating national budget or, i-reinforce ang ating budget for 2026. These are real problems that affects the country. Ang South China Sea, hindi yan masusolve in a matter even 10 to 20 years from now because this is very complicated. Walang bansa na claimant na magsasabi na sayo na lang yan o ikaw sayo na yan. Walang ganon. So, let it be there but manage it peacefully and negotiation sa lahat ng bagay. Pero, ang Pilipinas, mag-focus ka dun sa mga immediate needs. Opo. Inflation, jobs, illegal drugs. My God, Admar and MJ, ang taas ng complaint dyan sa Sabi illegal pa naman drugs. sabi pa naman ni Secretary, naalala ko kasi nung ipinagmalaki yung flood control projects after nag-fact check 'di ba yung kalikasan nagkaroon ng baha. And recently lang may pahayag si Secretary John Vic Remulla na peaceful na raw. Tapos kaliwat kanan na barilan na naka-CCTV. No, ang recent lang di ba ata may yung nakidnap gwardiya na Chinese? 50 million ang
nakidnap, namatay ba? Nakidnap, tapos 15 million pesos ang ransom. Finact-check po, yan yung mga problemang kinakaharap po. Pero alam ng mga kababayan natin yan, lalo na na ramdam nila sa baba mismo yung tunay na sitwasyon. Pero lipat lang po tayo, Prof, no? Baka kasi kulangin yung ating oras. Lipat lang po tayo dito sa issue naman po, dyan sa gitnang silangan naman po, no? Lalo na dyan sa usapin sa Strait of Hormuz. Ano po yung mga nakukuha nyo pong information and gaano kahalaga sa mga bansa, no, na patutupad talaga, halimbawa kagaya sa atin sa Pilipinas, kasi sa ilalim ng konstitusyon natin, nasa independent foreign policy talaga yung sinusunod po natin. Gaano kahalaga Dapat. na ito Hindi tayo talaga? independent foreign policy Opo. under BBM. Opo. Gaano kahalaga na ito talaga yung paninindigan ng kagaya natin na bansa, kung may constitution din sa ibang bansa na independent foreign policy or kung ano yung polisiya nila. Pag independent foreign policy, gaano kahalaga, lalo na sa panahon po ngayon na nagkakaroon po ng girian yung mga malalakas na bansa, US, Israel, at itong Iran, para hindi naman tayo gaanong madadamay, lalo na dyan sa usaping sa Strait of Hormuz na meron ng pinapayagan, ganito, ganyan. Meron sinasabi pag flag, yung flag ng barko, pag US or Israel, hindi nakakapagdaan. Pero sa mga panahon ngayon, lalo na rin pag meron tayong mga kaibigan na pwede nating malapitan, na mabilhan ng mga langis, na pwede tayong masuplayan agad po, Prof. Yun nga, 'di ba? Yun pinag-usapan natin ito lagi, Admar at saka MJ. Ang sabi nga natin before, 'di ba? Mahalaga ang tinatawag mong independent foreign policy, at yung mantra nga ng panahon ni Duterte ng President Duterte natin, na ang sabi nga, friends to all, enemy to none. Kasi pag nagkaroon ka ng mga ganitong sitwasyon, lahat ng possible na mga major powers or country na matutulungan, na makakahingi ka ng tulong or concession, magagawa mo. Kasi wala kang enemy. Lahat ng kaibigan mo eh. Yun yung beauty doon eh. Pero right now, if you look at when you talk about oil and when you talk about the Strait of Hormuz, ang Strait of Hormuz, 20% ng trade, when you talk about oil, dyan dumadaan. So kapag yan na-choke or na-constrained ang flow of trade, ngayon kino-constrain kasi close siya, may control dyan is Iran. So ngayon ang ginawa ng Iran, nung una close talaga, walang pwedeng dumaan except the Chinese, okay, yung Chinese tanker. Pero ngayon medyo may opening up, na para bang sinasabi nila na open naman siya, sabi ng Iran foreign minister, open naman ang Strait of Hormuz only doon sa mga perceived nilang kaibigan. Pero sarado siya doon sa mga tinatawag nilang enemies. Sinong enemies ng Iran at the moment, given the Middle East war? Ang enemies ng Iran, ang enemy talaga ng Iran, dalawa yan United States and Israel. Now, the United States, may tinatawag kang Western Alliance or military allies, 'di ba? So kasama yun. So, hindi pwedeng dumaan doon sa Strait of Hormuz. Sino yung military alliance at saka tinatawag ng Western Alliance? Hello, ang Pilipinas po ay part ng tinatawag mong a military global architecture ng United States, because we have the MDT, the Mutual Defense Treaty. So, basically, we're part of that US military alliance, the architecture sa mundo. Pero tayo, dahil nasa Indo-Pacific tayo, part tayo ng Indo-Pacific military structure and alliance ng United States. So, kung yan ang logic ng Iran, ibig sabihin, ikaw, hindi ka rin, halimbawa, may oil ka or tanker dyan, na Pilipinas, hindi pwede. Kasi you are considered part of the so-called enemies of Iran. So, ganun talaga yan. So, ganun ang percent. Ang tanong dito, ano tawag nito? Maganda ba para sa Pilipinas? Of course not. Kasi supposedly, may iwasan natin na mababox ka, nakakampi ka ng US, at kaaway ka ng ganitong bansa na nakikigera ngayon ng US, na may control dito sa mga ganitong area, na tulad ng Strait of Hormuz, na very important when you talk about trade oil. Hindi ka sana mababox kung ang independent foreign policy mo, at yung foreign policy mo malinaw na independent and neutral. Kasi on that ground, hindi ka makaklasify na side ganito, kundi nasa neutral ground ka lang. So, ibig sabihin, mayroon kang leverage to maneuver
kung kailangan mo ng tulong. Katulad ngayon, kung panahon ni Duterte ito, hindi ni BBM, pwedeng tumawag lang si Duterte kay Putin kay President Putin na, President Putin, can you talk to Iran na, where Filipinos, can we buy oil from them, through China because China is being allowed to pass. So, pwede kaming kay China lang bumili kasi wala kaming tanker, sila mayroon. Pero, we would want to negotiate. And Russia, which is a friend of Iran, can talk to the Iranians. Or the Chinese can talk to the Iranians and then we will not have a problem. That is really how it is. Kapag may tinatawag kang independent foreign policy and neutrality and you don't side with any of these major powers or superpowers. Pero the reality is, MDT na tayo, may mutual defense treaty ka na, plus the fact that the BBM administration, ang kanilang foreign policy really is leaning to the United States. Look at what is happening in the country. Ngayon lang, within last week and even now, may mga deployment ka of US troops in Lumbia Air Base. And even the Navy ship of the United States is there, in Cagayan. So, malinaw sa mundo na, the Philippines is not a neutral state. It is part of the US military architecture in the globe. So, kung ako ang military planner, strategist from another country na enemy ng United States, you're part of the mapping. In terms, minamap yan Part ka ng mapping, ito yung enemies namin. Ganun yan So, may impact yan sa Pilipinas, especially now that we have a Middle East war. When you talk about supply of oil and other goods. Kasi hindi lang oil ang pinag-uusapan natin dito, goods. And we are in a situation na critical kasi may war ka sa Middle East, ang Ukraine war is still there, there's also brewing something in the Western Hemisphere na gagawin din ng United States, and then you still have may gitgitan with Afghanistan and Pakistan. So if you really look at the world is in a crazy situation. Now, if you're a country na medyo magandang standing mo, neutral ka, kahit nagkakagulo ang mundo, kaya mong lumapit kahit kanino para makiusap para sa bansa mo. Mhm. Yun ang beauty ng tinatawag mong neutrality and independent foreign policy. Na wala tayo noon ngayon under a BBM administration. Wala tayo noon, definitely. We're being map out as part of what you call US military architecture, globally speaking. Opo, Prof. Ganun ang totoo dito Hindi ako nagbibiro at hindi ako nagkikreate lang ng sarili kong imagination. It is a fact and it's there. Ito pa, update ngayon. Si President Donald Trump, gusto niya na magpadala ang mga Hapon ng warship sa Hormuz. Ang tanong, papayag kaya ang bagong Prime Minister ng Japan na mukhang parehas din ng ating presidente, no? BFF din ng mga kano. Anong tingin mo diyan, Prof? Mukhang magkakarambulan talaga. Actually, ganito ang nangyari dyan. Si Trump is calling on NATO allies in Europe side and also calling other allies of the United States, especially military allies. Well, ganun naman talaga. Military naman talaga ang alliance na yan. Is na magpadala sila ng mga tinatawag mong warships or navy ships doon sa Strait of Hormuz para mag-counter kay Iran kasi kinokontrol nga nila yung passage na hindi pinapadaan doon yung mga tinatawag mong kakampi at saka alliance ng US. Anong sabi ng Japan, Australia? Australia mayroon din tinatawag nga niya. So far from the reports that I've read, Japan, I don't think they will send. Parang hindi. Yun ang report na nabasa ko. And also Australia, I think hindi rin. And even sa Europe, ang sabi lang nila, they will protect their interests. Yung interest ng country nila. Pero sending like Navy ship doon sa Strait of Hormuz, doon sa request ni Trump, they will not do it. And even China was even asked and coerced by Trump na magpadala din daw ng mga Navy ships nila ang China doon sa Strait of Hormuz para daw malabanan niya yung kontrol ng Iran. Sabi ng China, bakit ko gagawin yun? Hindi ko gagawin yun. And China made a strong statement na hindi nila gagawin at hindi sila magsisend doon ng troop, kumbaga ng mga Navy warships nila para lang para lang i-pressure yung Iran na mag-open sa lahat. Hindi gagawin ng China. Even Japan, Australia, and even the NATO countries, they did not say yes. Nag-iisip pa, ang iba ayaw. So, Italy will never do that. And even Spain will never do that. Kasi yun ang kanilang standing.
So ngayon, ang tanong, parang 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 kawawa parang walang nakikinig sa Amerika even among allies. Kasi bakit? Kasi kung ikaw ba naman din, kahit ally ka ng United States, gugustuhin mo ba na ang sarili mong barko at ang mga tao sa loob ng barko ay mapahamak? Kasi pag ikaw enemy, pagdaan, hindi ka pa dumadaan ng Strait of Hormuz, tinitira ka ng ballistic missile na or ng mga drones. So, they have a very, if you really study the Iranian Iranian geography and even in the Strait of Hormuz, they have the advantage. Kasi ang kanilang missiles at kanilang tropa, nakaposisyon na, dadaan ka pa lang, titirahin ka na, wala ka talagang, may hirapan kang mag-retaliate. So very strategic ang positioning ng Iran when you talk about these things. So kaya nga hindi talaga nagko-comply ang ibang or most of the US allies when dito sa specific na request ni Trump kasi humihingi na si Trump ng tulong sa kanyang mga kaalyansa. And I don't know kung anong ibibigay na tulong ni BBM kasi kaalyansa, well, we're part of the so-called military alliance pero wala naman tayong Navy ship at yung iba ayaw naman, Japan, even Australia and even the NATO countries, they don't want. So, yun yung sitwasyon ngayon. So, ano ang ibig sabihin doon? Kasi ang karamihan ng tao, ang karamihan ng bansa, gusto talagang magkaroon ng de-escalation, ceasefire, and political solution dyan sa ongoing Middle East war. Opo. Pero ang problema, ang Iran, nag-pronounce, mayroon silang malakas na statement, sinasabi nila, sila ang magdidictate kung kailan matatapos ang gera at hindi ang Amerika. Opo. Yun. Prof, huli na lang Prof. May Mm-mm. sa inyo pong pag-aaral no sa usaping geopolitical. As a sign of good faith, tinatanong ng ating mga kababayan, possible daw po ba na gumalaw ang China para matulungan tayo na makapagpalusot ng mga supply ng langis sa Strait of Hormuz? Ngayong ang China po ngayon ang pinapayagan lamang no na dumaan doon sa strait dahil bukas ma'am Yes. katakot-takot po na price increase sa produktong petrolyo. Mangyayari po sa Pilipinas. Sa crude po halimbawa, mukhang papatak yata sa 100 pesos plus per liter ang diesel. Per Di pa liter. kasama Oo. yung gasolina ma'am at yung kerosene. Tama ka kasi sanabihan ko yung asawa ko magpagas ka na habang di pa tumataas. Kaya ang haba daw ng pila, MJ sa mga gas station. So ang tanong kasi ganito, may magagawa ba? Unang-una, gusto ko lang ding ipaalam sa ating mga kababayan na ang China is actually an exporter of diesel. Nag-e-export sila ng diesel. 40% of our diesel actually, ang pinanggagalingan sa atin ini-import natin from China, 40% of it. Nagkaroon na ng declaration ng China na magsasara sila sa export. Hindi na sila mag-e-export muna ng diesel kasi malakas ang gera. Ang gera sa Middle East. So nagsara. Hindi na sila nag-export. So actually, doon pa lang affected na tayo kasi 40% 'yon ng diesel natin source ng diesel natin. So ngayon ang tanong, mayroon bang magagawa? Goodness naman. Wala namang imposible. May mga tinatawag ka naman back channeling or pwede ka naman makipag-usap sa China about these things na, tulungan nyo naman kami, hindi kami malaking country, Kasi China is the most stable country, to be very frank. At this very stage na critical ang mundo, magulo ang mundo, China is the most stable, the most sufficient country in the world. So, kung hingi ka ng tulong talaga, isa sa dapat mong hingan is itong China. Ang tanong, tutulungan ka ba? Paano ka naman tutulungan? Last week lang, ano ba ang issue ng Pilipinas? Espionage. May espionage daw ang China. Nagre-recruit daw ng mga bata diyan sa atin ng spy at may mga espionage na mga accusation against the Chinese. So, kung ikaw ang China, with all of these things, magkakaroon ka ba ng tinatawag mong goodwill to help a country that actually demonizes you every single day? Do you really think so? Yun yung tanong, yun yung sinasabi ko. We have to be very careful in how we how to deal with issues na may kinalaman sa mga tulad ng China na major power. And even tulad ng Russia. Ang Russia,
maybe is willing to give us oil or gas in sell, magsisell sa atin, or they will pangbibenta sa atin. Pero tanong, Russia and China are best friends. So kung sinabi ng China na, "Ops, alam mo yun, ang hirap ng bansa yan, lagi kaming ano dyan eh, magulo, at saka tignan mo, ang US andyan, lahat ng mga troops andyan, alam mo, threat sa amin yan, so alam mo yun, wag ka muna dyan gumalaw." Opo. Do you really think, di ba, may ganun eh, ganun talaga ang sitwasyon sa mundo at saka sa mga countries. So ngayon, ang lessons learned lang talaga sa atin is learn how to be neutral, learn how to have an independent foreign policy, at ibalik mo ang mantra ni Digong na friends to all, enemy to none. Para pag dumating tayo sa sitwasyon na to, lahat ng bansa, lahat ng major powers, kaya nating lapitan at hindi tayo nahihirapan. Yun. Opo. Si Jing AJ na nunood sa ating palatuntunan, siguro maiisip, ano kaya mas matimbang ngayon sa mga Pilipino? Yung katakot-takot na oil price increase na posibleng maging 150 per liter yung diesel, o yung issue ngayon sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea na hindi naman nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, Prof, kung tama ka literal dyan. na epekto yung ating pag-uusapan. Mga ganong bagay, Prof, ba? No? Oo. Magandang tanong yun. Pero alam mo, dun sa lumabas na Pulse Asia survey, reflected naman sa mga Pilipino kung anong mahalaga sa kanila. Ang mahalaga sa kanila is ang issue ng ekonomiya. Kasi inflation ang number one na issue. Isa sa mga sa top 3 ata na issue. I don't know kung number 1, number 2. Basta inflation is number 1. So may kinalaman sa ekonomiya. I think yun ang isa sa pinakamahalaga sa issue ngayon sa mga Pilipino. Pangalawa is massive corruption in government. So nafe-feel din nila. Kasi kabit-kabit yan. Kung may massive corruption in government ka, kakaproblema sa ekonomiya, ang social welfare mo, problematic din. So kaya mas lalo naghihirap ang mga Pilipino. On the other hand is illegal drugs. Isa din yun sa sa mga nandun sa Pulse Asia, kasi binasa ko at gumawa ko ng article on that. So ngayon, kung titignan mo, Admar at saka MJ, yung ang issue na may kinalaman sa territorial sovereignty, which is basically the South China Sea, 2%. From last time, 4%, ngayon bumaba siya ng 2%. So makikita mo na ang pangunahing inaalala ng ating mga kababayan is yung malapit sa bituka at malapit sa kanilang pamumuhay na araw-araw. At ano yun? Crimes, peace and order. Second is ekonomiya, jobs, inflation. So ibig sabihin, ito yung talagang, alam mo, directly affected ang ating kababayan kapag nagkakaroon ka ng crisis. Tulad ngayon na may, kasi, ang problema kasi ng Pilipinas ganito, MJ and Admar, from an economic perspective, hindi geopolitical, economic ang before pa mangyari ang Middle East War, problematic na ang ekonomiya ng Pilipinas. That is really the truth. So ngayon, dumating ang Middle East crisis, compounded ang problema mo. So ibig sabihin, mas bumigat. At sino ang unang babagsakan ng bigat? Ang ating mga kababayang, the regular Filipinos. Hindi naman unang maapektuhan dyan yung elites eh. And even the politicians, they have all the money, mali-maleta nga, di ba? So, pero ang unang tatamaan dyan talaga ay ang ating tayo, regular Filipinos, na nagtatrabaho everyday, kumakayod everyday. Kasi kapag tumaas ang presyo ng oil, tataas lahat yan. Tataas lahat ng bilihin, electricity, ang transportation, lahat tataas yan eh. So, ang income mo, hindi tumataas. Pero ang mga bilihin, nagra-rocket, nagsusoar siya. So, ang tanong, anong gagawin ng mga Pilipino para lang ma-maintain nila na they can eat 3 times a day and still they can have a good life given the crisis. Kasi hindi naman kakayanin ni BBM ata at ng gobyerno niya na lahat i-subsidize at lahat bigyan ng 5,000 pesos para i-subsidize yung oil. I don't think BBM can do that kasi you even utang ka ng utang para lang ma-finance mo ang deficit mo sa 2026 national budget eh. So uutang ka ng uutang, hindi rin pwede kasi magdi-default tayo. Ang utang natin, GDP, debt to GDP ratio is above 60% already. So, ibig sabihin, darating, pag yan tumaas ng tumaas ang ratio mo, magdi-default ang Pilipinas. Babagsak ka talaga. Ang buong ekonomiya mo babagsak. Pag bumagsak, mas lalo naman kawawang ating mga kababayan. So, ito yung mga bagay na dapat pinaprioritize at hindi yung South China Sea. Kasi yung South China Sea na yan, to be very frank with you, 30 years from now, baka ganun pa rin ang bakbakan.
Kasi hindi yan madaling solusyonan. Pero itong mga critical issues na may kinalaman sa pamumuhay ng ating mga kababayan, ito yung dapat nilang po i-focus. Yung si Tarela, tumigil na siya kasi hindi siya nakakatulong when you talk about Philippine-China relations. Kasi ang boss niyan, hindi naman Pinoy nandun sa kabilang ibayo Ang kailangan natin dito, magandang relasyon sa mga bansa na alam natin kaya tayong tulungan dahil sila talaga ang stable at this very time. And some of these countries include China, even Russia. These are really the major powers who can possibly help us, especially when you talk about energy-related products. Opo. Oil, gas, yun talaga. Yan ang totoo talaga. And even agricultural inputs, basta marami pa yan na mga imports na kinukuha natin sa China na ngayon baka maghigpit ang China dahil nga, syempre, pinoprotektahan din nila ang sarili nilang bansa. Kasi kapag may war, MJ at Admar, before I end, lahat ng bansa sa mundo, maglilimit sila ng tinatawag mong export, kung exporting country sila because they need to prioritize the sufficiency ng bansa nila. So lahat din ng mga halimbawa nag-export ng rice, ng kamatis, ng sibuyas, ng fish, kasi nag-export tayo, salt, maglilimit yan. Kasi kailangan nilang secure ang sarili ng bansa. Ang tanong, ang isang country tulad ng Pilipinas na import dependent on almost everything, hindi lang oil, anong mangyayari sa'yo? 'Di ba? Anong mangyayari sa'yo kung lahat ng bansa ay nagko-control na ng export? Saan ka tatakbo? Kasi agriculture natin malaking problema din. Wala import ng import, rice ini-import natin. So tumaas na pala ang presyo ng rice Mataas na 70 plus na ata ang presyo ng 1 kilo ng rice. So these are real problems na kailangan mapagtuunan ng pansin at magkaroon ng solusyon. Pero isa pa na point na kailangan ko ihabol is, imbis na itong pagtuunan mo, ayun, impeachment ni Inday ang kanilang ginugugulan ng malaking panahon at oras at pera. So sabi ko, Leche, asan ba ang priority ng administrasyon na to? Di ba ang priority nila dapat ang Pilipino? Bakit ang impeachment ni Inday ang ginugugulan nila ng panahon at pera? Di ba? Nakakairita Ako naiinis ako kasi apektado kami Opo. bilang isang maliit na pamilya. So yun ang masasabi ko. Opo.